Inabot na tayo ng hapon kasi natagalan tayo sa pag-setup natin. Ito na yung project natin, ATR 160. Natapos na natin ikabit yung MDL dito. Yung isang MDL dito na ikabit na rin natin. Yung crash guard niya, meron na siyang design or meron na siyang provision para sa MDL. Tapos dito naman sa ilalim, available naman yung pwesto, makakapaglagay tayo ng maliit na mini driving light. Ayan yung nilagay natin. Tapos yung busina, nakita nyo naman na kanina yung busina natin, Hella, compact horn, tsaka Pia, snail horn. Germs, good morning. Welcome ulit dito sa JR Motorworks. And Monday na naman. Ito, may panibago tayong project dito, ATR 160. May mga nagre-request kasi mag-upload daw tayo ng ibang unit naman, ibang motor, kasi baka nauumay na yung iba sa ATV 160 natin dito. Ito, ipapakita ko sa inyo yung wiring natin dito, kung paano natin nilatag yung harness natin. Tapos ipapakita ko rin dito sa picture yung itsura ng harness na nilagay natin dito. Pero maya-maya na yun, ipapakita ko lang muna sa inyo yung mga item na ikakabit natin dito. Siya nga pala, ito may existing horn to na naka-install. Bali, tinanggal na natin, tapos papalitan natin ng bagong wiring natin, which is ito. Ito nakikita nyo. Pero mamaya explain ko sa inyo ito mamaya. Ipapakita ko lang sa inyo itong mga item natin dito. Ito yung existing na Pia horn na nilagay dito sa motor niya. Sabi ni sir hindi daw to original, kaya tinanggal na natin. Tapos ito na yung mga bagong item. Ito yung Pia horn natin na ilalagay, yung loud horn natin. Tapos may request si sir, ito ikakabit natin dun sa stock. Ito yung i-replace natin dun sa stock horn niya. Bali ang mangyayari nito, dalawang horn ang may kakabit natin. Isang Hella, compact, tapos isang Pia, snail horn. Ayan. Meron din tayong dalawang set ng MDL dito. Ito, yung AAS na 60 watts. Ito yung itsura niya. Ayan yung itsura niya. Maliit lang. Lalagay natin sa ilalim. Mamaya, ang installation nito ipapakita ko sa inyo after natin mailagay itong mga to. And then ito, another AAS naman. Iba naman to. Ito yung itsura niya. Ito naman yung ilalagay natin sa crash guard niya. Tapos yung ibang item, ito kagaya nito, tri-switch, may dala na siya. Tapos ito, clamp type, dala niya na rin. Ayan yung may kakabit natin dito. Ito, on the spot, ginawa ko yung harness. Siguro nag-umpisa ako dito ng mga around 9:30. Nampisahan ko yung harness. Natapos ko siya mga 12. So medyo matagal-tagal yung pagkakagawa natin ng harness. Pero yung result, ito. Meron tayo ditong 5 relay. Yung isa sa horn. Yung dalawa dito sa MDL niya na isa, high and low. Tapos yung isa naman, high and low. Nung another ilaw niya. Yung mga switches natin, hindi pa natin na ilalagay. Yung kambal na tri-switch, dito natin ilalagay sa may side mirror niya. Tapos andito yung mga plug and play socket natin. Ito yung sa isang MDL. Ano itong isa? Ito naman yung sa isa. So bali dalawang set ng MDL, kaya meron tayo ditong dalawang set din ng. Tapos ito naman yung sa selector natin. Ang request ni sir, clamp type na lang yung selector natin. Ito, ganito yung gagawin natin, ganito yung ilalagay natin. Ito kasi existing na to, bali tatanggalin natin to, papalitan natin ng bago. Yung connection nito, dito siya babagsak or dito siya mapupunta. Ito yung kanyang selector. Dito naman sa kabilang side, ito yung sa Pia natin. Ito yung sa Hella, compact. Hindi pa natin nalalagyan ng terminal kasi hindi pa natin alam kung saan ilalagay yung isang busina. Yung Pia kasi, alam na natin yung position. Dito natin siya ilalagay mamaya. Kaya naka-ready na yung wire niya. Pero ito kasi hindi pa. Ito, kung mapapansin nyo to, yung hose na to, yung flexible na yan. Yan yung pababa dito, papunta sa battery. Mula dyan sa pinaka main relay natin, pababa dito. Ayan, ito na siya. Tapos gapang niyan papunta dito sa ilalim. Ayan, silipin natin sa ilalim. Ito. Ayan, hinila ko ng konti para makita nyo. Tapos paakyat siya dito, papunta dito sa may battery. Ito na siya ngayon. Ito na yung galing dun sa unahan. Ito na yung battery natin. Ito na yung wire natin. Ito na yung harness natin. Bali dito mayroon tayo ditong tatlong fuse holder or fuse box. Magkakahiwalay kasi ito. Isa sa horn, tapos isa dun sa
isa doon sa MDL, MDL1. Ito yung isa sa MDL2. Yan. Balit tatlong fuse holder yung nilagay natin. Ayan, tapos ayan na yung itsura ng wiring natin dito. Mamaya tatakpan na natin to after natin matesting yung harness natin kung working na. Sa ngayon, magpe-prepare lang ulit ako ng mga item kasi yung mga ballaster niya, tapos yung horn ipoposition na natin dun sa regular na pinaglalagyan natin. Tapos sabi ko nga sa inyo, yung mga switches natin ilalagay na rin natin. Ayaw kasi ni sir na magbutas or ibang way, gusto niya ganito lang, yung nakaklamp lang na ganito. And then yung switch ng MDL natin dito nakalagay. Ito, kunin ko na para makita nyo. Ayan, ganyan yung itsura ng gusto ni sir. MDL1 tapos MDL2. Itong ATR 160 meron na itong built-in na passing. Bali itong harness natin, dinisable na natin yung passing natin dito. Ang pinagana na lang natin ay yung ating combo lights. Tapos request ni sir, isa lang yung papaganahin natin na combo. Yung isang ilaw lang, kaya yun lang yung ginawa natin. Alright, so mamaya balik tayo dito sa project natin, ATR 160. Pag naikabit ko na yung mga switches natin, pag naikabit ko na yung ibang major work natin dito, balik tayo para ipapakita ko ulit sa inyo. Yung mga pwestuhan kasi dito ng horn tsaka ilaw, yun medyo mahirap yun, kaya yun, papakita ko rin sa inyo yun pagkatapos nito. Germs, update tayo dito sa project natin, ATR 160. Okay na, nailagay ko na yung mga switches natin, naikabit ko na yung busina, yung PIA niya dito, tapos yung kanyang Hella na compact horn. Andito yung isang PIA, tapos andito yung isang compact horn na Hella. Sa ilalim naman, andito yung mga partner nila. Ito yung compact horn, tapos andun yung PIA sa taas. Kita nyo ba? Ayan. Ayan yung PIA, tapos ito yung Hella natin na compact horn. Okay, ito, final na natin to. Nandito na yung tri-switch natin na kambal, yung sa MDL1 tapos MDL2. Nandito naman yung ating selector ng busina. May pagapang na natin na maayos dito sa baba, tapos yung wire naman ito, napagapang na rin natin na maayos dito pababa. Yung kanina, yung harness na pinakita ko sa inyo papunta dun sa battery, ulit-ulitin nyo na lang, panoorin nyo na lang para may idea kayo kung paano natin nilatag yung wire natin. Dito, ito na yung mga switches natin, yung mga socket. Yung MDL1 at MDL2 pinagsama na natin dito. Yung selector natin nandito na rin, pinagsama na natin. Tapos yung output ng MDL1 tapos MDL2 pinagsama na rin natin dyan. Ito na sila. Yung malaking MDL natin ay kabit na natin. Since walang ballaster, diretso na to dun sa harness natin. Ito namang isa, yung isang MDL, may ballaster to, nilagay natin dito sa taas. Tinago natin dyan para hindi siya gumagalaw-galaw. So ayan yung itsura ng wiring natin. Ayan na yung final natin. Siguro sa mga susunod na project natin, sisikapin pa natin na mas mapalinis pa yung wiring natin dito. Titingnan na lang natin ngayon kung ano yung development na pwede nating i-improve sa susunod na mga project natin. Sa ngayon, ito na lang muna yon. Re-reviewin na lang natin tong gawa natin mamaya. Tapos tingnan natin kung may pwede tayong baguhin sa mga susunod. Pero yung ano natin, yung location ng PIA natin, dito talaga tayo nagkakabit ng isang PIA kasi hindi siya kasya dito sa ilalim, yung dalawa na magkasama. Ito kasi first time kasi na nagkabit tayo dito na ay dalawang klaseng busina, isang compact tapos isang snail horn. Ito, first time to dito. Ito, na-testing ko na yung ilaw tsaka yung busina, working na lahat. Yung mga switches working na lahat. Ang gagawin natin dito, isasarado na natin tong motor, bubuhay na natin, ilalagay na natin yung crash guard para ma-mount na natin na maayos yung mga ilaw niya. May mga brackets naman na to, kaya madali na lang to. Mamaya pagbalik natin, papakita ko na sa inyo yung kabuuan nito, yung nailagay na natin yung ilaw, tapos another testing ulit tayo. Germs, magandang hapon. Time check natin, 5:10 na ng hapon. Inabot na tayo ng hapon kasi natagalan tayo sa pag-setup natin. Ito na yung project natin, ATR 160. Natapos na natin ikabit yung MDL dito. Yung isang MDL dito na ikabit na rin natin. Yung crash guard niya, meron na siyang design or meron na siyang provision para sa MDL. Tapos dito naman sa ilalim, available naman yung pwesto, makakapaglagay tayo ng maliit na mini driving light. Ayan yung nilagay natin. Tapos yung busina, nakita nyo naman na kanina yung busina natin, Hella, compact horn, tsaka PIA, snail horn. Testing lang natin yung mga kinabit natin na ilaw tsaka busina.
Unahin natin yung MDL. Ito yung high niya. Tapos yung low, ayan, kulay white. Yung high niya double color, white and yellow. Yung isang MDL naman, ito yung high niya, kulay white. Tapos yung low niya, kulay dilaw. Sa busina naman, ito yung Pia horn natin. Tapos yung ating compact na Hella. Nagpalagay din siya ng additional na accessory dito, yung ating Motowolf riser, kulay silver. Tapos eto, yung handguard niya na Motowolf din. Yan, nilagyan natin ng handguard. Sobrang ganda, oh. Okay na. Okay na tong project natin. Sa mga gusto magpakabit ng MDL, yung mga naka ATR 160 dyan, mag-PM lang kayo sa page namin, JR Motoworks, para malagyan natin ng MDL yung mga motor ninyo, tsaka busina syempre. Yung mga magtatanong about dito sa handguard, PM lang kayo. Tapos yung sa riser, mag-PM lang kayo. Itong Motowolf na to, yung mga pang ADB 160 tsaka ADB 150, same lang yan dito. Same lang ng size ng handlebar, 28mm. Itong Motowolf naman na to, yan, mag-PM lang kayo para sa ano natin, sa stock natin. So sa mga sumubaybay sa atin dito, maraming salamat sa mga gems natin dyan. Maraming salamat sa mga taga-suporta natin. Okay na yung project natin. Ciao.